Alvin Aragon viral ngayon dahil sa kanyang paniniwala. Ang wholesome na sayaw, merong sayaw na si Juicing. Kaming sa na nagdadamit ng mga sexy, sumasayaw kami. Gift yun ni Lord. Tapos sinasabi nila, controlling ako. Yung babasihan ng mabait na husband, payagan lang mag-concert. Buti pa yung asawa ni Sunshine, pinayagan sila mag-concert. Dapat nga hindi eh. Hindi mo hayaan magsuot ng mga damit na para pagnasahan ng mga lalaki. Sabi nga ng asawa ko, huwag na natin papilan. Pag-try namin kayo, yung buong pamilya. Ano bang mali sa pangalan? Bomb. Ano ba yung is actually created by God na ginagamit ng husband and wives. Yung damit. Yeah. May damit kasing gagalangin ka. Walang lalaking magnanasa. Kung maayos ka manamit, anong sabi ni Jesus? If you look lustfully, you are already committed adultery in your heart. Lahat naman talaga ng sinabi ni Alvin is actually true. Sabi natin, huwag na-justify yung ugali ng tao. Hindi porket nagbasa ng Bible ay tama. Nasa Biblia po yun, kapatid, ang maging attitude natin. Pag sinasabi ng Diyos, huwag natin kukwestiyonin. Ang hirap sa iba, sinasabi na ng Biblia, kinu-question pa. Kaya sinabi ng Diyos yun, may wisdom dun eh. Kasi nakakapagbigay ka ng masamang intensyon sa nakakakita. Aanin ng Diyos yung dibdib mo. Pero yung lalaking mahilig, gustong-gustong makakita ng dibdib, sumasama pati puso niya. Di ba ganun yun? Basahin natin ang unang Juan 2:15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Yun, di ba? Ang isa sa mga gawang masasama, yung masamang pita ng mata. Tama? Apo. Sasabihin natin, mauuwi lang lahat yan sa alabok. Mauuwi nga sa alabok yan, magiging abo. Pero pati espiritu mo, mapupunta sa impyerno. Bakit? Ginamit mo yung mata mo sa paninilip, sa paniningin ng kung ano-anong mahahalay. Masamang pita ng mata ang kinabuhayan mo sa buhay. Bawal po ng Diyos yun eh. At pag sinabi na, hindi bawal yun. Dahil yun papunta sa alabok, pagka ganun ang katwiran natin, hindi tayo naniniwala sa Diyos. Pero kung naniniwala tayo sa Diyos, tinan nyo nga yung pare. Nahalata nilang masama ang nangyayari sa kanilang simbahan. Nagpalabas sila ng bagong utos. Ngayon lang nila nilabas ito. 2,000 taon na ang Iglesia Katolika. Ngayon lang nila naintindihan yung sinasabi ko na pati sa damit, dapat may disiplina. Hindi pwede, pupunta ka sa simbahan, labas ang suso mo. Kasi pati yung nagsisimba, maiistorbo mo, nakakagawa ka ng kasalanan para yung kasalanan magawa rin ng iba, nagdadamay ka pa. Pagkatapos sasabihin natin, yung para yung aral ng Biblia, baliwala. Ayan na nga itsura, Sila na mismo nagko-complain na nagsisimba sila, naiistorbo sila nung kung ano-ano dinusuot ng babae nila. O yan ba, gawa-gawa ko? Huwag kayong magagalit sa akin, mga kababayan. Ang binabasa ko sa inyo, nasa Biblia, nasa dyaryo, nasa kasaysayan. Hindi po ako nagsasalita ng wala akong batayan. Ibig sabihin, talagang tama ang Diyos na ayaw niya tayo na gumawa nung ikakapagkasala ng iba.